Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng April 2024. Sobrang bilis lang ng taon guys dahil 2 buwan na lang ay nasa kalahatian na naman tayo ng taong 2024. At malapit na ang Eid. Eid Mubarak in advance sa lahat. Kumusta naman ang magigiting nating kababayang household workers dyan? Sana makarami tayo ng hadiah. So far naman guys ay wala namang pagbabago sa mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. Dahil tinanong ko rin ang DMW ay UUEC pa rin ang gagamitin ng mga OFW kapag babalik sa ibang bansa at wala pang update or hindi pa maayos ang OFW Pass at mukhang hindi na talaga ito matutuloy. Pero guys, may mga pagbabago sa e-travel registration. Halos linggo-linggo na lang ay may pagbabago sa e-travel registration procedure. May mga video tutorial ako na ilalagay ko sa description ng video na ito. At may pagbabago din sa immigration simula ngayong araw, April 1, 2024. Naaalisin na nila ang arrival sticker para sa mga Filipino passenger na dadaan sa e-gate. Pero guys, pwede pa naman magkaroon ng stamp ang passport nyo ng sticker upon request sa immigration officer na naka-assign doon. Ngayong araw, April 1, ang simula na hindi pag-issue ng arrival stickers sa inbound Filipino travelers na dadaan sa electronic gates sa mga paliparan. Kapalit ng sticker, makatatanggap sila ng confirmation ng kanilang pagdating sa bansa sa kanilang email na nakalagay sa e-travel system ng Bureau of Immigration. Layo nitong mapabilis ang proseso sa immigration. So, eto ang mga requirements na kailangan nyo pauwi sa Pilipinas. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration na meron akong video tutorial sa description ng video na ito para sa mga walang idea. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Yan lang guys ang mga requirements pauwi sa Pilipinas. Pero kapag manggagaling kayo sa bansang Saudi Arabia, ay required kayo magdala ng exit re-entry visa na manggagaling sa inyong employer. Dito kasi sa United Arab Emirates at sa iba pang mga bansa ay wala naman tinatawag na exit at re-entry visa. So yang tatlo lang ang mga kailangan nyo kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Pero guys, kailangan nyo tapusin ang video na ito para malaman nyo ang requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa dahil magkaiba ito. Sa mga first time na uuwi sa Pilipinas kahit na mga documented OFW, no argue guys, magpa-verify na lang kayo ng inyong kontrata dahil isang beses lang naman kailangan magpa-verify ng kontrata. Dahil sa mga susunod na uwi nyo at kung babalik pa rin kayo sa parehong employer na walang pagbabago sa inyong employment information, ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify uli ng panibagong kontrata dahil pwede na kayo mag-acquire ng UUEC exemption gamit ang PAPSBAM account nyo. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na UUEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng UUEC sa inyong online account. Sa mga walang idea kung paano mag-acquire ng UUEC exemption online ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito kung paano mag-acquire ng UUEC exemption gamit ang PAPSBAM account. Pero kung hindi talaga kayo marunong online ay pwede naman kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. O kaya naman ay sumadya sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at pwede kayo magpe-reprint ng inyong UUEC exemption sa kanila. Isa pa sa mga kailangan magpa-verify ng kontrata is yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Yung mga OFW na nag-change employer, mga nag-change job site at mga nag-change position. Pati yung mga nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. At yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan ang apelyido sa passport, visa at kontrata. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa polo office sa ibang bansa bago kayo uuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UUEC sa POA. At para hindi kayo magkaproblema kapag pabalik na kayo sa ibang bansa.
Pero yung mga nabago lang naman ang mga salary pero hindi naman pati ang position, ay pwede pa rin kayo mag-acquire ng OAC exemption. Dahil mostly naman sa atin ay yearly ay tumataas ang sweldo. Pero basta hindi nababago ang posisyon ay pwede pa rin kayo mag-acquire ng OAC exemption at hindi required magpa-verify ng kontrata. Pero yung mga nabanggit ko guys, na 6 ay required kayo magpa-verify ng kontrata kapag uuwi kayo sa Pilipinas. At kahit guys emergency purposes, basta nag-change employer kayo, ay required kayo magpa-verify ng kontrata para hindi kayo magka-problema kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Dahil ang iba guys, ang rason nila ay namatayan sila kaya hindi na sila nakapag-verify. Pero lalo sila nakaproblema dahil nung pabalik na sila sa ibang bansa ay hindi sila nakakakuha ng OAC dahil wala nga silang dalang contract verification galing sa ibang bansa. Ayaw din asikasuhin ng kanilang employer ang kanilang contract verification. Kaya guys, kailangan nyo magpa-verify ng kontrata lalo na kapag nag-change employer kayo. At hindi rason ang emergency. Dahil kung nandito naman kayo sa United Arab Emirates, ay allowed naman mag-walk-in 1 day bago ang flight nyo pa uwi sa Pilipinas kung wala kayong makuha ang appointment slot online. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at ang kumpletong requirements at makakakuha na kayo ng inyong Polo verified contract the same day. Nasa pinned comment ng video na ito ang mga requirements kapag magpapa-verify kayo ng kontrata sa Polo Dubai. At inuulit natin guys na walang contract verification sa Pilipinas. At hindi na rin inaalaw ng POA na makakakuha kayo ng OAC kahit walang dalang Polo verified contract kagaya dati. Kaya mahalaga guys na magpa-verify kayo ng inyong kontrata sa Polo office sa ibang bansa kapag uuwi kayo sa Pilipinas at nag-change employer kayo or lumipat ng kumpanya. Pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card QR code. Sa mga nagtatanong guys kung iba daw ba ang registration sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card kapag pabalik sa ibang bansa. Yes guys, magkaiba. Dahil pareho yan 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa. So 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas ay kailangan nyo mag-register sa e-travel arrival card. At 3 days naman bago ang flight nyo pabalik sa ibang bansa ay kailangan nyo din mag-register sa e-travel departure card. Meron ako mga video tutorial niyan na ilalagay ko sa description ng video na ito. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong valid visa. Dito naman guys sa United Arab Emirates ay nasa Emirates ID na natin ang ating visa. Pero kung makakapagdala kayo ng printed electronic visa ay mas maigi. Hingin nyo sa inyong employer or pwede rin kayo mag-download dito sa More app or pwede rin kayo magpa-print nito sa any Tashil office. Number 4, ang inyong valid passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6 na lagi nating sinasuggest, ang inyong OWA membership. Kailangan natin guys mag-renew ng OWA membership natin kada 2 taon. Dahil kahit hindi man ito hinahanap sa immigration, pero proteksyon nating mga OFW ang OWA membership habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So yan guys ang mga updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng April 2024. Bisitahin nyo ang description ng video na ito or ang pinned comment dahil nandun ang mga link na kailangan nyo at makakatulong sa inyo. Lalo sa mga hindi marunong mag-acquire ng OAC exemption online at sa mga hindi marunong mag-register sa e-travel. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.